Inaalam mo ba ang puso ng Diyos? Paano ka tumutugon sa mga bagay na alam mong gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon? Good morning everyone, muli po akong inyong Ate Jen and tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating sharing regarding po sa ating topic na how to seek God's heart in prayer or paano natin mabibigyang ngiti ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. At meron po tayong apat na sinusundan. First is we have praise, pangalawa repent, pangatlo, acknowledge, and pang-apat, yield. Okay, so ito na po yung panghuli natin na sharing regarding po sa topic na ito at tayo po ay nasa pang-apat na ang yield. Okay, so ano bang ibig sabihin ng yield? Pero bago po ang lahat, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang Bacanais Mini Farm, at pa-follow na din po sa ating Facebook account, ang Jennifer Versola Bacane. Nang sa ganun ay lagi po tayong updated sa mga bago po nating videos na ina-upload at para po tayo ay magkaroon ng pagkaing espiritual. Okay, so inaanyayahan ko po kayong suportahan ako sa adhikain kung makapagbahagi ng mga salita ng Panginoon through social media platforms sa pamamagitan nga po ng inyong panonood at pakikinig ng ating mga videos. Okay, so tuloy po tayo. Pang-apat po na paraan kung paano natin mabibigyang ngiti ang ating Panginoon ay yield. So hindi lang po natin i-align ang ating kalooban sa kalooban ng Panginoon. Kung hindi, ito ay tutuparin po natin. Ang ibig sabihin po ay handa tayong talikuran ang ating personal na plano upang magawa po ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Sabi po sa Nehemiah chapter 1 verse 11, O Panginoon, pakinggan mo nawa ang panalangin ng iyong lingkod na nalulugod na igalang ang iyong pangalan. Pagtagumpayin mo ngayon ang iyong lingkod at pagkalooban mo siya ng kaawaan sa paningin ng lalaking ito. Noon ay tagapagdala ako ng kopa ng hari. Amen. So alam po dito sa talata na to, alam ni Nehemiah na ang panalangin sa Diyos ay pagtupad ng kung ano ang gusto nito at hindi ang kung ano ang gusto mismo ni Nehemiah. Alam niya na gusto ng Diyos na ibalik ang pader sa Jerusalem kaya siya ay sumunod. May nagsabi, prayer is not getting man's will done in heaven, but getting God's will done on earth. Kaibigan, kailangan po ng Diyos ng isang tapat na alagad na magagamit niya para tuparin ang kanyang layunin sa lupa. Ikaw at ako ay inaasahan niya na tutugon sa kanyang panawagan. Nung nanalangin po si Nehemiah ay hindi niya sinabi na, Lord, iba na lang. Kung hindi, humiling siya na tulungan siya ng Diyos. Kaya nga nakakatuwa kasi alam ni Nehemiah na nasa kanyang paghingi ng 3 years na leave of absence sa hari ay kailangan niya ang Diyos. Grabe no, ang alam ko po maximum na leave of absence ay 7 days lang pero ito kakaiba. So basahin po natin para malaman natin yung background nitong talata na to, okay? Ang hihingin niyang leave si Nehemiah, ang hinihinging leave ni Nehemiah ay sobrang tagal, 3 years. Pero kahit ito ay imposible, ay pinakita ni Nehemiah na siya ay nagtitiwala sa Diyos, na hindi lang ang Diyos ang naglalagay sa mga pinuno, kung hindi, ito din ang may hawak sa puso nila. Sabi po sa mga Kawikaan chapter 21 verse 1, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang batis ng tubig, ibinabaling niya ito saan man niya ibig. Sabi po ni Martin Luther, pray as if everything depends on God, then work as if everything depends on you. Mga kapatid, tuwing nakikipag-usap si Nehemiah sa Diyos, ay nalalaman niya ang kalooban ng puso nito, ay palagi siyang tumutugon ng may pagsunod. Kaya nga mga kapatid, inaalam po ba natin ang puso ng Diyos? Paano po tayo tumutugon sa mga bagay na alam nating gustong ipagawa sa atin ng Diyos? Pwedeng sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kaopisina or katrabaho, kung tayo ay nagtatrabaho. Pero pwede sa ating mga kapitbahay, pwede sa ating ministry, marami pang iba, di ba? Hindi ko alam. Pero ang tanong ay, tumutugon ka ba ng may pagsunod? Or tumutugon ba tayo ng may pagsunod? Lord, thank you, nakilala kita. Nalaman ko ang puso mo. Napakabuti niyo po. Salamat at niligtas niyo po ako. Salamat din po dahil inutusan niyo ako na gumawa ng alagad. Maging asin at ilaw, magmahal ng walang kondisyon at magbahagi ng mabuting balita. Kaya ngayon ay ito po ang aking gagawin. Magbabahagi po ako ng inyong mga salita gamit ang social media platform. Kayo po nawa ang magbigay lagi sa akin ng courage to speak at divine wisdom para po maibahagi ng maayos ang inyong mga salita. Nakalugod-lugod po sa inyo. Maglilid po ako ng Bible study sa mga kababaihan at sa mga kabataan at mag-i-invite po ako ng mga kakilala para makinig ng inyong mga salita tuwing Sunday worship service. Lord, ito po ang aking gagawin. Ipapanalangin ko po ang mga taong gusto mong maligtas. Ipapanalangin ko po na bigyan mo ako ng pagkakataon na magkaroon ng makabuluhang usapan sa aking mga kaibigan at dalangin ko din po na bigyan mo ako ngayon ng wisdom upang masimulan kong palaguin ang aking relasyon sa aking asawa, sa aking mga kamag-anak, mga kapatid, dating mga katrabaho at iba pa. Hayaan mo po na maipakita ko sa kanila na ako ay nagbago na ako ay nagmamahal sa kanila ng walang kondisyon at kapag nakita po nila na ang pagbabagong ito sa akin ay magpapatotoo po ako sa ginawa mo sa aking buhay. Lord, ipagpapatuloy ko po ang mga nasalihan kong ministry upang maihanda ko po ang aking sarili sa paggawa din ng alagad. Lord, gamitin mo po ako para sa inyong kaharian. Sabi po ni si Jeremiah Lanphier, okay, ay isang negosyante po sa New York City. Naniniwala siya sa kapangyarihan ng panalangin. Noong panahon na yon ay magulo sa New York. Ang mga tao ay may kanya-kanyang aksyon dahil sa slavery. Halos lahat ng mga tao ay naglalasing. Ang mga tao ay palaging may takot at pangamba dahil sa mga violenteng pangyayari sa kanilang lugar.
Then sabi po ni Lanfear sa Diyos, Lord, ano po ang gusto mong gawin ko? At noon nga ay tinawag siya ng Diyos na magsimula ng isang prayer meeting doon sa Fulton Street sa Manhattan. Siya ay nag-imbita ng mga tao na sumama sa panalangin para sa kanilang lugar. Nung unang linggo ay may umattend na 6 na tao. Nung ikalawang linggo ay may umattend na 14 na tao. The following week naging 23. The next week naging 40. Then nag-decide sila na manalangin araw-araw sa isang linggo na iyon ay libo-libong mga negosyante at leaders ang umattend sa kanilang prayer meeting. Kumilos ng makapangyarihan ang Diyos at nagkaroon ng revival sa kanilang lugar at kumalat ang ministry sa ginagawa nila sa kanilang lugar. At tinatayang 1 milyon ang naligtas mula sa populasyon nila na 35 million. Kasama nito ang 10,000 tumatanggap sa Panginoong Hesus every week. Mga kapatid, naniniwala ka ba na kailangan nating mga Pilipino ang revival? Naniniwala ka ba na kayang gawin ng Diyos ang ginawa niya sa New York dito sa atin? Naniniwala ka ba na gusto ka ding gamitin ng Diyos? At kung gusto kang gamitin ng Diyos, ay willing ka ba sabihin sa Kanya na, Lord, ipadala mo ako, susunod po ako. Mga kapatid, si Nehemiah ay isang lay person, hindi siya isang pastor, hindi siya isang prophet, hindi siya isang preacher, siya ay isang lay person na merong regular na trabaho. Siya ay cupbearer ng hari. Kaya nga kung iniisip mo na hindi mo kaya at para lang sa mga pastor ang mission nito, ay nagkakamali po tayo. Okay? May nagsabi po, God doesn't call the qualified, He calls the committed. May nabasa ako sa Amerika daw, merong 3 qualification para maging pastor. Okay? Una, kailangan meron kang seminary degree. Pangalawa, kailangan nasa ministry ka na ng 5 taon. Pangatlo, ikaw ay kasal na at least 2 taon. Pero alam mo kung ito yung pagbabasihan po, ay hindi qualified ang Panginoong Hesus. Kasi kailangan may seminary degree, kailangan nasa ministry ng 5 taon, at kailangan 2 years ng kasal. Pero ang Panginoon hindi po siya ganito. Diba? Wala siyang asawa and wala siyang degree. Mga kapatid, naniniwala po ako na hindi magiging hadlang ang mga ganitong qualification para ka makapaglingkod sa Panginoon. At na-realize ko din, lahat naman po tayo ay hindi qualified na maglingkod sa Diyos. Pero tingnan mo to, hindi nagpunta ang Panginoong Hesus para sa mga taong mabuti, kung hindi nagpunta po ang Diyos dito sa lupa para sa mga taong nangangailangan ng tagapagligtas. Ito yung mga taong makasalanan pero handang magbago. Hindi tinawag ng Panginoong Hesus yung mga religious leaders, yung mga pariseo, yung mga sobrang stricto na sumusunod sa batas ng kanilang relihiyon. Hindi niya sila tinawag para maging alagad. Sinong tinawag ng Panginoon para maging alagad? Yung tax collector, yung tent maker, yung mangingisda. Kaibigan, the Lord Jesus did not call the qualified, but He called the committed. Tinawag niya yung mga handang sumunod, yung mga hindi aatras. Tinawag niya yung mga handang magbago, yung handang tumanggap ng pagmamahal niya at magmahal din ng iba. Tinawag niya yung mga taong dating selfish pero handang maging generous. Tinawag niya yung mga taong walang ibang gustong gawin kung hindi ang maglingkod sa Kanya. Hindi niya tinawag yung mayaman na merong maraming ari-arian pero walang maiambag. Pero tinawag niya ang mahirap na babae na handang magbigay ng kanyang lahat-lahat. Hindi niya tinawag yung tao na nagmamatuwid sa panalangin at sinasabi niyang siya ay spiritual, pero tinawag niya yung taong kinakabog ang dibdib at nagsisisi. Mga kapatid, tinawag niya yung mga unqualified. So kung ikaw, ang pakiramdam mo ay unqualified ka na maglingkod, then tama ka. 100% ikaw ay unqualified. Ako din po ay unqualified. At kung kikilalanin ko na ako ay unqualified at magpapakumbaba sa Diyos, ay maiintindihan ko na siya ang aking magiging qualification. Yung kanyang banal na espiritu na nasa akin at nasa iyo ay ang iyong magiging qualification na magbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Tandaan po natin ito, gusto ng Diyos na magkaroon ng revival at gusto ng Diyos na gamitin tayo. Hindi lang ito para sa pastor o sa mga evangelist o mga preachers, kung hindi ang revival ay manggagaling sa mga taong hindi qualified pero nagpapakumbaba na sumunod sa kalooban ng Diyos. Lord, kung ano ang gusto mo or kung ano ang puso mo, kung ano ang kalooban mo, gusto ko pong malaman. Gusto po kitang makilala dahil ikaw na po ang nabubuhay sa akin. At kung ano man ang aking magiging desisyon, ay yun ay kung ano ang laman ng iyong puso. Maaaring kinakausap ka na ngayon ng Diyos, mga kapatid. At gusto mo nang isuko ang iyong buhay sa Kanya. Gusto mong hanapin ang puso niya. At alam mo na ang puso niya ay nagnanais na ikaw ay mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ito na yung pagkakataon. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. At pag ginawa mo ito ay lilinisin ka niya at patatawarin at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kahit nasaan ka ngayon ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng iyong pananalangin. Sabihin mo sa Kanya ito, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay tinatanggap kita at binubuksan ko ang aking puso. Manahan ka at pumasok sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na po ang aking kasalanan. Tulungan mo po akong gawin ang lahat ng kalooban mo sa buhay ko. Amen. Sa pagtatapos po natin ay iiwan ko sa inyo itong prayer ng isang tao. Ang ganda po ng prayer niya. Sabi niya, Lord, it belongs not to my care whether I die or live. To love and serve Thee is my share, and this Thy grace must give. If life be long, I will be glad that I may long obey. If short, yet why should I be sad to soar? To
endless day. Wow, di ba? Grabe yung panalangin na ito. Sabi niya, wala akong pakialam kung mamatay ako o mabuhay. Basta ang gusto ko lang ay magmahal at maglingkod. Kung mabubuhay ako ng mas matagal, masaya ako dahil mas magiging mahaba pa ang aking pagsunod sa Diyos. Pero kung maikli naman, ay bakit naman ako malulungkot? Makakasama ko na ang Diyos magpasawalang hanggan. Grabe, ito ang dapat nating maging mindset. Ito ang puso ng Diyos na hinahanap niya. Itong ganitong attitude sa bawat tao ang kinalulugdan ng Panginoon. Hinahanap niya ang panalangin na nagpupuri sa kanya, nagsisisi, kinikilala ang kalooban niya at ina-align ang buhay sa kanyang salita at pinapaubaya sa kanya ang kanyang buhay. Mga kapatid, kapag ginagawa po natin ito ay patunay ito na tayo ay naghahanap sa puso ng Diyos. At kung tayo ay naghahanap sa puso ng Diyos, sa ating panalangin ay tayo ay nagbibigay ngiti sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po tulad ko ay na-bless din kayo sa mensaheng ito this morning. Tulungan niyo po akong mas marami pang taong ma-bless at maabot ng mga ganitong mensahe para maibahagi po natin ang salita ng Panginoon sa bawat isa. Inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang ating video sa inyong mga kakilala. Pa-subscribe na din po at pahit po ng notification bell para sa mas marami pa pong videos na magbibigay buhay sa ating espiritu. God bless po at thank you so much everyone.